Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 government employees na na-recruit para mang-espiya hawak na ng AFP. Panibagong kasong perjury at cyber libel isinampa laban sa 18 ex-Marines. Free MRT at LRT rides at dagdag boost sa EDSA busway iminungkahi sa gitna ng malaking oil price hike. Big time na taas presyo ng produktong petrolyo nagsimula nang ipatupad ngayong araw. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa kustodiya na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang 3 Pilipino na hinihinalang sangkot sa espionage o pang-eespiya matapos umanong magpasa ng sensitibong impormasyon ng militar sa mga dayuhang handler. Ayon sa AFP at National Security Council, ang 3 kinilalang sina Lawrence ay mga fresh graduate na kalaunan ay nakapasok bilang entry-level researchers sa mga tanggapan ng militar at nagkaroon ng access sa ilang classified at confidential na impormasyon. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights kahapon, sinabi ni Philippine Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na na-recruit umano sila online at inalok ng trabaho bilang consultant o columnist ng mga dayuhan at kalaunan ay hiniling na mangalap ng impormasyon kaugnay ng defense diplomacy, modernization ng Philippine Navy, gayon din ang operasyon sa West Philippine Sea. Sinubukan ding i-recruit ang ika-4 na Pilipino na si Charles, isang opisyal ng Philippine Navy, ngunit tumanggi umano ito sa offer. Ayon sa AFP, nakikipagtulungan na ang mga ito sa investigasyon habang patuloy pang tinutukoy ng mga otoridad ang lawak ng operasyon at ang mga dayuhang sangkot. Nagsampa ng mga reklamong perjury at cyber libel nitong Lunes, Marso 9, sina ML Porteles Representative Leila de Lima at Father Flavie Villanueva laban sa 18 umano'y dating miyembro ng Marines na nag-akusa sa ilang mambabatas na sangkot sa korupsyon. Sa kanilang pagtungo sa Department of Justice o DOJ, tinawag ni De Lima na gawa-gawa at hindi makatarungan ang mga alegasyon ng korupsyon at panunuhol laban sa kanya. Sinang-ayunan din ito si dating Senador Sonny Trillanes na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng mga parata. Giit naman ni Villanueva, tila layunin umano ng mga akusasyon na sirain ang kredibilidad ng ICC at ang mga taong tumutulong upang mailantad ang katotohanan para sa mga biktima ng madugong war on drugs ng dating administrasyon. Kasunod nito ay naghain si De Lima sa National Bureau of Investigation o NBI ng reklamong cyber libel laban sa 18 ex-Marines at sa kanilang abogadong si Attorney Levy Baldigo. Nanawagan ng ilang mambabatas sa Department of Transportation o DOTR na magpatupad ng libreng sakay sa MRT at LRT at dagdagan ang mga bus sa EDSA busway upang maibsan ang epekto ng malaking taas presyo sa langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Akbayan Representative Percy Sendanya, posibleng ipatupad muli ang free rides sa mga tren upang makatulong sa mga commuter na direktang maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Samantala, iginiit ni House Public Order Committee Chair Representative Rolando Valeriano na dapat maghanda ang DOTR sa pagdaragdag ng mga tren at bus upang mahikayat ang mga motorista na gumamit ng pampublikong transportasyon. Ngayong araw, nagsimula ng ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang staggered pump price adjustment. Sa inilabas na listahan ng DOE, naglalaro sa 7 piso hanggang 13 piso ang kabuuang itataas ng kada litro ng gasolina. Aabot naman sa 24 pesos per liter ang dagdag sa presyo ng diesel ngayong linggo, habang pinakamataas sa kerosene na higit 30 piso kada litro. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.